Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po ang ating aral na ibinigay ng Rabay. Dito po yung kapatid na si Roland, na tayo na naman po ay binibigyang pagkakataon ng Rabay na makapag-aral at makapangaral ng kanyang salita. Na kayo pong nakikinig ay pagpapala po mula sa Rabay. Ang kanyang pangunawa, kaalaman ay mapasa atin po sanang lahat. At kung kayo po ay nakahanda na para po dinggin at unawain ang salita ng ating Rabay, katulad po ng ating palaging sinasabi, ang maikling lapis ay mas maganda kaysa sa mahabang memorya. Ano po? At naway ang ating mapag-aaralan, mga kapatid, sana ay maging kadlungan natin ng lakas. Lalo na po kung tayo po ay nasa tinatawag na gitna ng ating mga kabagabagan sa buhay. At kung tayo man po ay nasa pagpapala at wala tayong nararamdamang mga anumang mga kalungkutan, dublihin po natin ang ating tinatawag na kapurihan sa Ama. Ano po? Ibigay po natin ang pagpupuri at tinatawag na pagsamba na ang lahat ng karangalan ay ibigay natin sa ating Ama at Elohim sa pamamagitan po ng ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Alam po ninyo, itong ibinigay na aral ng Rabay ay maaaring makaapak po ng mga paa. Ano po? At kung maapakan man po ang inyong mga sariling mga paa, katulad po ng aking sinasalita palagi, wag po sana kayong magtampo o kayo ay masasabing magkaroon ng tinatawag na kagalitan. Ano po? Dahil hindi po kayo pinapatamaan na nagsasalita. Ang Rabay po ang nagpapatama po sa atin. Kaya talasasin po natin ang aral na ibinigay ng Rabay. At tayo po sana ay tinatawag na maging mabuting lupa na ang mga salitang ating matatanggap ay tutubo at magkakabunga. Talasasin po natin ang aral na ibinigay ng Rabay at ito ay may pamagat na you can run, but you cannot hide. Alam po ninyo, parang magkatugma, ano po, magka-rhyme. Kung ika nga, ikaw daw ay pwedeng tumakbo, pero hindi ka makapagtatago. So talasasin po natin, ano po, ang ganitong aral na binigay ng Rabay. At ano ba yung kanyang gustong ipahiwatig sa atin. At sana, sabi ko nga ang pagpapalang kaalaman, pangunawa at dagdag ng pasensya ay mapasa atin dahil ang ibinigay na aral ng Rabay ay medyo mahaba. Ano po? So simulan po natin ang aral dito sa unang bugso ng Rabay sa aklat ng Bereshit o yung tinatawag na Genesis. Dito po mapapatunayan natin na nagsimula po rito yung pagtakbo ng tao, yung kanyang pagtago nung panahon na ito pa ay nagsisimula pa lamang na siya'y matatawag na tao. Dito po natin mapapansin, mga kapatid po, na sa simula pa lamang, mayroon ng ginawa ang tao na siyang dahilan kung bakit siya nagtago. At siya ay tumakbo sa harapan ng Ama. Dito po sa Genesis chapter 3, simulan po natin dito sa verse 8. Now, ang kwento po dito sa Genesis chapter 3 verse 8, nang ang unang taong ginawa o nilikha ng Ama ay sumuway po sa kautusan ng Ama na huwag kakainin ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Now, alam po ninyo, maraming sinabi ang Ama dito sa Genesis pa lang, dito pa lang sa chapter 2, may mga sinabi ng Ama sa kanila. Pero may ibinili ng Ama na wag nilang gagawin. Yung kumain ng prutas ng pagkaalam ng mabuti at masama. Now, alam po ninyo, kung bibigyan po natin ng background ang kwentong ito sa Genesis chapter 3, alam po natin na gumawa ang Ama ng napakaraming punong may bunga doon sa tinatawag na Hardin ng Eden, na pinaglagakan sa unang nilikhang tao. Marami pong punong kahoy doon na pwedeng kainin
ni Adan at ni Eva. At sa lahat po ng mga punong kahoy doon sa hardin, iisa lamang ang ipinagbawal ng Ama. So makikita po natin yung tinatawag na brazen act o yung tinatawag na matapang na pagsuway na ginawa ng tao dahil sa dinami-dami ng puno na pwede nilang kainin, bakit pinagpilitan nilang kainin yung isang puno na ipinagbabawal? Now, alam po ninyo dito sa ating panahon, kakaunti po ang ipinagbabawal ng Ama sa atin na gagawin. Mas marami po yung kanyang pinapayagan natin gawin. Pero sa kamukat-mukat na ugali natin bilang tao, kung alin pa po yung pinagbabawal ng Ama kung minsan, yun pa po yung ating ginagawa. Talasasin po natin, sabi ko nga, tabi-tabi po. Kung maapakan ko po ang inyong mga paa. Simulan po natin dito sa chapter 3, verse 8. Ito po yung kwento. Sabi niya dito, at narinig nila, meaning ni Adan at ni Eva, ang tinig ni Amang Yahweh Elohim, na lumalakad sa halamanan, sa kulimlim ng araw. At anong ginawa nila? Nang marinig nila ang Ama, anong ginawa ng tao? At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Elohim sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Anong ginawa nila? Tumakbo at nagtago sa harapan ng Ama. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit sila tumakbo at nagtago? Dahil alam nilang sila ay guilty sa salita ng Ama ng kanilang kinain ang puno ng prutas ng pagkaalam ng mabuti at masama. Alam po ninyo sa atin bilang tao, pag tayo po ay guilty beyond reasonable doubt, dahil alam natin na tayo guilty, dito po natin mararamdaman yung tinatawag na pagkahiya, kung mayroon tayong tinatawag na pagkahiya. Now, the reason being tayo nakakaramdam ng pagkaya dahil alam natin na ating sinalangsang ang salitang ating narinig na sinasabi ng ating Ama na huwag nating gagawin. Yun po ang dahilan kung bakit maaaring tayo ay nakakaramdam ng pagkaya. At maaaring ito yung dahilan kung bakit nagtago, tumakbo ang unang mga nilalang ng Ama. Nagtago sila sa mga halamanan. Pero ang tanong, nakapagtago talaga ba sila? Eto, sipuan natin, verse 9. At tinawag ng Elohim ang lalaki. Yan na, tinawag na. At sa kanya'y sinabi, saan ka na roon? Yan. Alam po ninyo, ako po'y natutuwa. Dahil bagamat ganito ang unang bugso ng ating kwento, yung marinig ko na hinahanap ng Ama ang kanyang nilikha at nang hindi niya makita ay tinawag niya. Ando dun po, mararamdaman po natin yung tinatawag na pagmamahal ng isang Ama. Bagamat tayo ay alam natin na nagtatago tayo sa harapan niya, pero naririnig po natin kahit papaano sa ating puso na ang ating Ama ay tumatawag sa atin. Ganito po ang nangyari. Dito pa lang sa unang kwento ng bugso ng ating rabay na aral. Nasaan ka? Sabi ng ating Ama. Saan ka naroroon? Sana po ganun din po ang ating maramdaman. Na kung tayo man po ay nasa gitna ng tinatawag na pagkatakot o yung pagkatago o kahihiyan, marinig sana natin ang tinig ng Ama na tayo tinatawag niya. Kaya sabi niya dito sa kwento, nasaan ka? Saan ka naroon? Etong sinabi ng lalaki. At sinabi ng lalaki, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot. Ako'y natakot, sabi niya. Bakit siya natakot? Dahil siya ay guilty beyond reasonable doubt sa kanyang nagawang pagsalangsang. Mga kapatid ko, tayo po ang nakakaalam kung tayo po ay nakagawa ng pagsalangsang.
Ito pong dahilan kung bakit sometimes tayo ay natatakot humarap sa Ama. The reason being, takot tayong harapin ang ating nagawang kasalanan. Hindi po natin napapansin na inilalayo natin ang ating sarili. Pero kung mapapansin sana natin o kung mauunawaan sana natin na sa ating pagtatago, hinahanap tayo ng Ama. At hindi po tayo makapagtatago sa ating Ama ayon sa kwento. Dahil tatawagin at hahanapin tayo ng Ama. Saan tayo magtatago? Dito po natin makikita na sinabi ni Adan, ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. So meaning, hubad in the sense na hubad dahil, ano po, siya ay nagkulang sa tinatawag na paggalang sa tinatawag na kautusan ng Ama. Tayo po ay nagiging hubad sa harapan ng Ama dahil sa ating mga masasabing nagagawang kasalanan. Nahihiya po tayo na humarap dahil sa nagawa natin. Pero I pray na sa maririnig nating aral sa araw pong ito at sa oras na ito, tayo po sana ay magkaroon ng tinatawag na kahandaan na kilalanin ang ating mga gawa. And at the end of the day, makinig tayo dito sa aral na ibibigay ng ating rabay na sana masundan natin ang daan para po tayo ay tumigil sa pagtakbo at tumigil tayo sa ating pagtatago. Dito po sa aklat ng Exodus, chapter 2, ito rin ay isang kwento kung saan ang isang nilalang ng Ama ay gumawa din ng tinatawag na kasalanan. At dahil din sa kahihiyan na abutin niya, itinago din niya ang kanyang ginawa. Ito, Exodus chapter 2, verse 12. Ito naman ay kwento ni Moses. Ano po? Now, maalala yung kwento ni Moses, ano po? Nung siya'y prinsipe ng Egypt. Pero dito sa kwentong ito, may ginawa si Moses. At maaaring sa ginawa ni Moses, nakaramdam siya ng tinatawag na pagkahiya. Dahil ito'y hindi niya ipinangalandakan, hindi niya ipinagmalaki, kundi ito'y itinago niya. Chapter 2, verse 12, sabi niya, at siya'y nagmasid sa magkabi-kabilang dako, at nang siya'y walang makitang tao, ay kanyang pinatay ang Ehipsyo. At anong ginawa niya sa Ehipsyo? Kanyang tinabunan sa buhanginan. Itinago niya sa buhangin. Now, ano yung dahilan kung bakit ginawa ito ni Moses? Nang makita niya na ang Ehipsyong ito ay pinapahirapan ng kanyang kapatid na isang Israelita. Now, masasabi niyo siguro, may masama ba sa ginawa ni Moses? Masama po ayon sa mata ng Ama dahil ito'y ginawa niya na parang paghihiganti doon sa ginawa ng Ehipsyo, doon sa kanyang kapatid. Without knowing kung alin talaga yung totoong kwento. Kaya sa kahihiyan, itinago po ni Moses yung kanyang ginawa. Alam po ninyo, sa nakikita kong aral ng rabay, ipinakikita ng rabay sa atin na sa bawat gawa natin na hindi pwedeng ipangalandakan dahil ito'y hindi ayon sa salita ng Ama, gusto po nating itago. Nahihiya po tayo na malaman ng iba ang ating mga gawa. Tabi-tabi po ano po. Kung tayo po ay may ginawa, at kung ito'y ayaw nating malaman ng iba, lalo na nung ating mga mahal sa buhay, ito po'y ikinahihiya nating malaman, then therefore, maaaring ito'y hindi ayon sa kautusan ng Ama. Pero mga kapatid ko, ang aral po ng rabay, hindi po tayo makapagtatago habang panahon. Tayo po'y makakatakbo, pero hindi po tayo makapagtatago ng habang panahon. Ano po? We can run,
but we cannot hide. Bakit? Maririnig po natin ang kwento ng rabbi, kaya ito po'y aral niya sa atin. Ano po? So, ikinahiya ni Moses ang kanyang nagawa dahil ito'y hindi ayon sa sinasabing salita ng Ama. Now, ang gustong ipahiwatig dito ng rabbi, mga kapatid, ay ang gawin nating batayan sa lahat ng ating mga gawa ay hindi yung sinasabi ng tao. Hindi yung kung ano yung ating nararamdamang tama o mali. Hindi kung ano yung nakikita nating dapat gawin natin bilang tama. Kundi ang gawin nating batayan sa lahat ng ating mga gawa o kung ito ba'y tama, ayon sa salita ng Ama. Yun po ang gawin nating batayan. Ano po? Para po tayo matatawag na maging ganap sa harapan ng ating Ama at Elohim. Dahil at the end of the day, huwag po nating kalilimutan, sa Kanya lamang po tayo tatayo sa araw ng paghatol. Kaya talasisin po natin ano po, na isaalang-alang natin ang tanging salita ng Ama na maging batayan natin sa pang-araw-araw nating gawa. Then, doon natin malalaman kung ang ating gawa ba ay karapat-dapat na isang bulat o sa kahihiyan ay dapat nating itago at tayo tumakbo sa harapan ng Ama. Dito po sa Josue, ito, dagdag ng kwento, ano po? Iisa-isahin ng rabay yung mga kwento sa Biblia na nagtago ng kanilang mga gawa. Pero at the end of the day, mapapatunayan natin na ito'y isasambulan. Nalaman natin sa kwento, bakit? Habang buhay bang naitago ni Moses ang kanyang tinawag na pagpatay sa Ehipsyo? Hindi po, dahil kinaumagahan lamang after na nangyari yung kanyang pagpatay sa Ehipsyo. Anong sinabi niya dito sa verse 15 o verse 14 pa lang? Iniisip mo bang patayin ako na gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? At anong nangyari? At natakot si Moses at nagsabi, tunay na ang bagay na yaon ay nahayag. At nang dahil dito, anong nangyari? Nang malaman ng Faraon ang ginawa ni Moses, natakot si Moses. Kaya siya ay lumayas sa Ehipto. Yun po yung kwento. Dahil sa ginawa ni Moses. He ran for 20 years. Tandaan po natin ang kwento. Not 20, for 40 years pa lang pagkatakbo niya. Because Moses was almost 40 years old nang ginawa po niya ito. At nagtago po siya for another 40 years old. 40. Imagine po yung pagtatago ni Moses. And then bumalik siya uli after that. Tandaan po ninyo. We can run, but we cannot hide. Ito pang isa. Josue, chapter 7, verse 20. Now, ang kwento naman dito ni Josue, yung isang Israelita na gumawa ng pagsalangsang sa kautusan ng Ama nang iniutos sa kanila ni Amang Yahweh ng lusubon nila ang Jericho. At sinabi ng Ama kay Josue na lahat ng mga ginto at pilak lamang ang inyong kukunin at ito'y ilalagay sa kaban ng Ama. And everything ay susunugin at walang ititira. Yun po yung kautusan. Pero ano po yung kwento? Eto. Josue chapter 7 verse 20. Ito ang sabi po niya. At sumagot si Akan. Si Akan yung may sala. At sinabi kay Josue or Yehoshua, sa katotohanan ay nagkasala ako laban kay Amang Yahweh. See that? Sa Ama ng Israel. At ganito't ganito ang aking ginawa. Anong ginawa ni Akan? Nang aking makita sa samsam ang mainam na balabal na yaring Babylonia at ang 200 siklong pilak at isang dila na ginto na 50 siklo ang timbang ay aking ngang inimbot.
At aking kinuha at narito. Anong sinabi niya? Nangako kubli, itinago ko sa lupa, sa gitna ng aking tolda, at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. Anong sinabi ni Akan? Pinag-imbutan ko ang nakita ng aking mga mata. Ouch! Alam po ninyo, kung minsan yung ating mga mata ay kung saan napapako. At kung ang ating mga mata ay may pag-iimbot, baka po makagawa tayo ng tinatawag na pagsalangsang. Ano po? Baka gusto nating maingkin yung hindi natin pag-aari. O yung mga nakikita ng ating mga mata, gusto nating makuha bagamat hindi tayo o wala tayong kakayahan para ito'y maging pag-aari po natin. Ano po? O kaya yung mga nakikita ng ating mga mata, ating matatawag na samsamin. For whatever cost. Huwag naman po sana. Ano po? Huwag naman po sana ng ating mga mata ang maging dahilan kung tayo po'y para magkasala. Actually, maalala ko sabi ng ating rabbi sa kanyang salita sa bagong tipan. Kung ang inyong mga mata, sabi ng ating rabbi, ay maging sanhi ng inyong pagkakasala. Anong sabi po ng rabbi? Dukutin mo ang iyong mata. Dahil mas mabuti pa na ikaw ay pumunta sa kalangitan na may isang mata kaysa meron kang dalawang mata na pupunta ka sa impyerno. Yun pong sinabi ng ating rabbi. Ano po? Anong ibig po niyang sabihin? Huwag po nating gamitin ang ating mga bahagi ng ating katawan, mata, kamay, at anumang parte na gagamitin natin sa pagsalangsang sa salita ng Ama. Huwag naman po sana, ano po? Matakot tayo sa mga maririnig nating aral. Dahil si Akan ay nagkasala dahil sa nakita ng kanyang mata. At dahil sa nakita ng kanyang mata, nag-imbut siya. Bagamat ito'y pinagbabawal na angkinin. At anong ginawa niya? Itinago niya sa kanyang tolda. At ano po yung kwento? Hinanap ito ni Josue at nakita niya at anong naging kapalit? Dahil sa ginawang pagsalangsang ni Akan, ano pong naging kapalit? Pinatay po si Akan 10 ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Lahat po ng lahi ni Akan, tinanggal po sa aklat ng lahi ng Israel dahil sa ginawa niyang pagsalangsang. Now, ano po yung aral na makukuha po natin dito? Sa isang pamilya, tandaan po natin ang kwento, na kung ang magkasala ay ang ina o ang ama, o ang sinumang mga mahal natin sa buhay, baka ito'y maging dahilan para idamay niya ang iba pang bahagi ng ating ibang bahagi ng ating pamilya, yung ibang parte ng ating pamilya. Huwag naman sana. Kaya lalong-lalo na kayong mga tatay, kayong mga ama at ina, tignan po ninyo yung mga gawa dahil baka po sa inyo magsimula yung kwento ng pagsalangsang, manahin ng inyong mga magulang. Manahin ng inyong mga anak at mga apo. Huwag naman sana. Dahil ang anumang gawa natin at the end of the day, sabi ko nga sa inyo, ipapakita ng rabbi na ito'y walang maitatago. Katulad ng panahon ni Akan. Nalaman din ng ama. Bakit? Dahil nakikita ng ama yung ginawa ng Akan, kaya pinarusahan niya ang bayang Israel. At dito nalaman ng kwento na si Akan palang dahilan kung bakit pinarusahan ang bayang Israel. Yun po yung kwento kung bakit si Akan ay pinarusahan. Ano po? Sunod. Ano pong kwento ito? Ito. Pangalawang Hari, chapter 5. Ito, tandaan po natin. Verse 5. Ang kwento naman dito ay ang lingkod ng Ama. Na si propeta Eliya kakusana. Ano po? Elisha. Dahil ang Elisha is si Eliseo. Eliya is Elijah. Dito sa kwento dito ay si Elisha, meaning si Eliseo. Now, ang ating propetang si Elisha ay mayroong lingkod.
si Gehazi. No po. Ang kwento rito, pumunta si Naaman. Si Naaman ay isang kapitan ng Syria. Kapitan ng sundalo. At si Naaman ay may ketong. At ayon sa kwento, nanampalataya siya na may propeta sa Israel na magpapagaling sa kanyang sakit na ketong. At ito ngay si Elisha. And to make the story short, gumaling si Naaman. At dahil sa pagpapagaling kay Naaman, naantig ang puso ni Naaman at iniaalok ang kanyang mga daladalang mga ginto, pilak at mga damit pangmarangal kay Elisha. Pero dahil ang ating propeta Elisha ay hindi tumatanggap ng ganitong mga pagpapala, ito po'y inayawan niya. Pero hindi sa kanyang lingkod na si Gehazi. Bakit? Ito ang kwento. Chapter 5 ng Pangalawang Hari. Ito. Pangalawang Hari, chapter 5. Ito, ang sinabi naman ni Gehazi. Verse 20. Ito ang sinabi ni Gehazi. Ngunit si Gehazi o Jesse, na lingkod ni Elisha ay nagsabi, narito, pinalagpas ng aking amo ang Naamang ito na taga-Syria sa di pagtanggap sa kanyang mga kamay na kanyang dala. Buhay si Amang Yahweh. Anong gagawin daw ni Gehazi? Tatakbuhin ko siya at kukuha ako ng anuman sa kanya. Now, ito po yung mahirap po. Kapag nag-imbot ang ating mga mata at nag-imbot ang ating mga puso, gagawa tayo ng pagsalangsang. Now, tandaan po ninyo, yung sinasabi kong stages ng kasalanan. Yung lust of the eye, makita ng ating mga mata. And then, imbutin natin sa ating puso. At kapag ito'y nagbunga, pag nagtagpo yung lust of the eye at yung pag-iimbot sa ating puso, ito'y gagawin natin din. Yun po yung kasalanan. Ano po? Anong ginawa ni Jesse? Ito sa verse 25. Sabi niya, ngunit siya po, verse 24. 23. Anong ginawa ni Jesse? At sinabi ni Naaman kay Jesse, matuwa ka, kunin mo ang 2 talento. At ipinilit niya sa kanya. At ibinalot ang 2 talentong pilak sa 2 supot, 10 ng 2 pangpalit na bihisan, at mga ipinasan sa 2 niyang mga bataan, at dinala niya sa unahan. So, sinundan niya si Naaman. At kumuha siya ng sinasabi niya sa puso na nakukunin niya. Pero anong pong ginawa ni Jesse? Etong ginawa po niya. Verse 24. At nang siya'y dumating sa burol, anong ginawa ni Jesse? Kinuha niya sa kanilang mga kamay, meaning kinuha ni Jesse sa mga kamay ng mga kawal, ang kanyang mga dalang ginto, pilak at bihisan. At anong ginawa niya? Itinago niya sa bahay para hindi makita ni Elisha. Now, bakit niya itinago? Dahil alam ni Jesse na ito'y ipinagbawal ni Elisha. Yun po ang dahilan. Kaya niya itinago dahil alam ni Jesse na magagalit sa kanya si Elisha dahil ito'y ipinagbawal niyang gawin. Kung si Elisha nga hindi kumuha, anong karapatan ni Jesse na kumuha? Wala po. Kaya itinago niya. Pero ang tanong, naitago nga ba talaga ni Gehazi or Jesse ang ginawa niyang pagsalangsang? Hindi po. Verse 25. At nang siya'y pumasok at tumayo sa harap ng kanyang amo at sinabi ni Elisha sa kanya, saan ka nanggaling, Gehazi? Gehazi, saan ka galing? Meaning, alam ni Elisha yung nangyari. Now, bakit niya alam? Maaaring ito'y sinabi ng banal na espiritu ng Ama. Dahil ipinapaunawa kay Elisha ang ginawang pagsalangsang ni Jesse. May naitago ba si Jesse? Wala po.
ang iyong lingkod, sabi ni Jesse, ay walang pinaroonan. Nagsinungaling pa siya kay Jesse. At alam po niyong sinabi ni Elisha, dahil sa ginawa mo, Jesse, sabi niya, ikaw ay nagkasala. Ang ketong ni Naaman, sabi ni Elisha, ay kakapit sa iyo. Hindi lang sa iyo, hanggang sa lahat ng lahi mo. Nakita po natin na ang kasalanan po ni Jesse ay hindi lang siya ang tinatawag na nagsakripisyo, kundi kakapit sa kanyang binhi magpakailanman. Hindi po naitago ni Jesse ang kanyang naging pagsalangsang. Ito yung sinasabi natin na ang naghahanap ng kagitna, sansalop yung mawawala. Nasa kama na si Jesse. Ginusto pa niyang matulog sa may lupa. Dito po natin mapapansin kung minsan yung ating kagustuhan na magkaroon o maangkin ang mga bagay na hindi naman dapat nating angkinin. Yung kagustuhan natin na umasenso sa buhay, bagamat parang ito'y hindi ayon sa kalooban ng Ama. Ginagawa natin ang lahat. Bagamat sabi ko nga, hindi na ito ayon. Hindi na ito tama. Pero dahil sa kagustuhan nating maangkin ang isang bagay, tayo gumagawa ng paraan at dahilan na hindi naman na dapat. At at the end of the day, hahabulin po tayo ng ating mga ginawa. We can run, but we cannot hide. Ano po? At ang mahirap po nito, damay ang ating mga mahal sa buhay. Kaya mag-ingat po tayo. Ano po? Lalong-lalo na po kung tayo yung mga magulang. Mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa. Hahabulin po tayo ng ating mga kasalanan. Ano po? Tandaan po natin ang kwento. Kaya sabi dito sa Salmo, mga awit, chapter 69 verse 5. Ito po ang sabi ng mga awit. Salmo chapter 69 verse 5. Psalm 69 verse 5. Ito po ang sabi ng mga awit. O aking Ama, kilala mo ang aking kamangmangan, at ang mga kasalanan ko ay hindi lihim sa iyo. Anong sabi ni Haring David? Ama ko, kilala mo ang aking kamangmangan. Now, anong sinasabi ni Haring David? Inaamin ni David na noong siya'y gumagawa ng pagsalangsang, sabi niya, ito'y gawa ng aking kamangmangan. Now, anong ibig sabihin ni nung aklat ng mga awit? Yung ating mga nagagawang pagsalangsang daw ay sanhi ng ating kamangmangan. Alam natin pero hindi natin nauunawaan. Alam natin na kasalanan pero hindi tayo natatakot sa repercussions ng ating kasalanan. Alam natin na hindi ito tamang gawin ayon sa salita ni Amang Yahweh, pero hindi natin kinatatakutan ang kahihinatnan ng ating kasalanan. Yun po sinasabing kamangmangan. Hindi po natin lubos na alam at nauunawaan ang ending ng ating ginagawang pagsalangsang. Tayo po'y nasa kahangalan ng ginawa po natin ang salitang ang gawang pagsalangsang. Kaya sinasabi ni David, ako'y naging mangmang. Hindi po ibig sabihin na hindi natin alam, kundi alam natin pero hindi natin alam yung punot dulo ng kabayaran ng ating mga magagawang pagsalangsang. Hindi natin alam yung ibig sabihin ng salitang ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi po natin alam yung kwento nun. Dahil tayo ay mangmang. Dahil bagamat ito'y alam natin na kasalanan, pero kung minsan ginagawa pa rin natin. Yun ang sinasabi ni Haring David na ito'y kamangmangan. Hindi po natin lubos na grasp o nauunawaan yung buong kwento ng magagawa natin. Kaya kapag nangyari ito at nadamay ang ating mga mahal sa buhay, then saka pa lang po siguro natin maalala na kamangmangan nga ang ginawa nating pagsalangsang. And worse, anong sabi ni Haring David? Hindi ito maitatago sa iyo, Amang Yahweh, dahil kilala mo or alam mo ang lihim ng aking kasalanan.
baka sa tingin po natin, naitatago po natin ang ating ginagawa. Ngayon, baka mayroon pa po tayong ginagawa ngayon. Kung before at kinalimutan na natin, it's fine. Pero baka may ginagawa pa po tayo ngayon na baka sa tingin po ninyo, naitatago natin talaga. Abay, kapatid ko, bilang kapatid mo sa pananampalataya, bago dumating yung araw ng pagsingil ng Ama, itigil mo kapatid ko dahil hindi ka makapagtatago habang buhay. You can run, but you cannot hide. No po? Hindi sa tinatakot kita kapatid. Ito'y paalala ng isang nagmamahal na kapatid. Aklat ng Isaias, chapter 28, verse 14. Ito po ang sabi dito sa Isaias. Isaias chapter 28. Ito, makinig ka kapatid ko. Especially sa mga gumagawa ng patuloy na pagsalangsang ito. Baka sa tingin mo exempted ka. Ito, tingnan natin. Isaiah 28. Dahil walang nakakakita. Ito. Now, alam po ninyo, maaaring nasabi ko na sa inyo, pero ulitin ko uli. Nung ako po ay maordinan bilang pastor, dalawa po ang hiningi ko. Ang hiningi ko po sa ating Ama, gawin po niya akong maging karapat-dapat na maging pastor. At bigyan niyo po ako ng kaalaman, sabi ko, para maipaunawa ang mga salitang gusto mong iparating sa akin. And then pangalawa, sabi ko, kung ako po'y magkasala, sabi ko, ang parang awan niyo po, sabi ko sa kanya, itago po ninyo sa aking mga kapatiran ang magagawa kong kasalanan. At patawarin niyo po ako, sabi ko. Dahil ayokong makaladkad ang pangalan nyo at masiraan ang inyong napakadakilang pangalan, sabi ko, dahil sa magagawa kong kasalanan. Kaya sabi ko, itago mo po ang magagawa kong kasalanan kung magkasala po ko. Sabi ko, yun ang hiniling ko kay Amang Yahweh. And then patawarin niya ako. Yun ang aking hiling. Bakit? Dahil alam ko na kapag ako'y nakagawa ng kasalanan at ako'y tatawagin niyang pastor, hindi ako ang masisira ang puri, kundi ang aking rabay na nagpulok sa akin bilang pastor. Yun pong aking hiniling. Dahil nakakatakot po na makakaladkad natin ang pangalan ng ating rabay sa kahihiyan. Yun po yung kinakatakot ko. Ano po? Kaya napakahirap po ang gawain ng isang pastor na pipiliin ng rabay. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Isaiah chapter 28 verse 14. Eto. Kaya't iyong dinggin ang salita ni Amang Yahweh. Sino? Ninyong mga mangduduwahaging tao. Kayo daw na mga mapaglinlang at mga scornful. Yung mga mapang-insulto. Yung mga nagsasabi na hindi nakikita ni Amang Yahweh ang ating mga gawa. Yung mga magsasabi na hindi parurusahan ni Amang Yahweh ang kanilang mga nagagawang mali. Eto, sabi ni Amang Yahweh, makinig ka, sabi niya, ikaw na mapang-insulto. Manduduhagi, sabi niya sa malalim na Tagalog. Na nangagpupuno sa bayang ito na nasa Jerusalem, lalo na kung ikaw, sabi niya, ay may katungkulan. Tabi-tabi po sa mga nanunungkulan. Baka sa tingin mo ikaw ay out of reach. Baka sa tingin mo ikaw is above the law. Yan ang sinasabi natin. Dahil ikaw ay makatungkulan, baka sinasabing you are above the law. Baka ikaw yung tatay, sinasabi mo ikaw yung boss sa tahanan, you are above the law. Ikaw na kapatid na may mga katungkulan sa inyong mga trabaho, baka sabihin nyo, you are above the law. Ito, talasasin po natin. Is anybody above the law of Father Yah? Yun ang tanong. You can run, but you cannot hide. Sapagkat inyong sinasabi, tayo'y nakipagtipan sa kamatayan, at sa Siyol ay nakipagkasundo tayo. Pagka ang mahigpit na kasakunan ay dumaan, hindi darating sa atin, sapagkat ating ginawang pinakakanlungan natin ang mga kabulaanan, at sa ilalim ng kasinungalingan ay nangagkubli tayo. Ganito ang sabi ng mga
mapang-insulto yung mga mayayabang. Hindi daw sila sakop ng tinatawag na kaparusahan ni Amang Yahweh. Bakit? Sila'y matibay dahil sa kanilang gawa ng kanilang mga kamay. Yun ang kanilang pinagmamalaki, bagamat alam nila ng kanilang mga gawa ay kabulaanan at kasinungalingan, and still they have the nerve para ipangalandakan ang kanilang mga gawa. Yun po yung nakakatakot, na kung tayo ay naging mapagmataas, at sabihin natin sa ating sarili na wala tayong gawang mali. Bakit? Dahil sa ating pangunawa tayo tama. Although, ito yung nakakatakot, alam natin sa kaibuuturan ng ating puso, mali ang ating mga gawa. Yun po yung nakakatakot. Hindi natin maamin na mali ang ating gawa. Pero alam natin na gumagawa tayo ng pagsalangsang. Ang sinasabi lang natin sa ating sarili, hindi tayo aabutin ng kasakunaan. Sinasabi natin sa ating sarili, hindi tayo aabutin ng kasamaan. Kaya anong sabi ni Amang Yahweh, verse 16? Kaya't ganito ang sabi ni Amang Yahweh Elohim. Narito, aking inilalagay sa Siyon na pinakapundasyon ang isang bato. Now, this is a prophecy. Sinabi ito sa Isaias, pero ito pala ay propesiya sa panahon ng Rabay. Nangyari ba ito? Yes! Nang ang mga Sanhedrin, council ay nagmata sa kanilang mga sarili. Ang mga namumunong mga saserdote ay nagmata sa kanilang mga sarili. Gumawa sila ng mga pagsalangsang. Pero sa kanilang paningin, sila ay tama. Pero at the bottom of their heart, ito'y pagsalangsang sa salita ng Ama. Ito pala'y propesiya na gagawin ng Ama sa ating Rabay. Ako'y may inilagay na pundasyon na isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na pundasyon. Ang naniniwala ay hindi magmamadali, hindi daw maggagawa ng haste. Yung bang hindi basta-basta gagawa ng pagsalangsang, meaning mag-iisip siya bago niya gawin ang gawang pagsalangsang. Aking ilalagay na pinakapising panukat ang katwiran at pinakapabato ng kabanalan at papalisin ng graniso ang kanlungan ng mga kabulaanan at aapawan ng tubig ang taguang dako. Ang inyong tipanan sa kamatayan ay mawawalan ng kabuluhan at ang iyong pakikipagkasundo sa Siyol ay hindi mamamalagi. Bakit? Pagka ang mahigpit na kasagunaan, anong gagawin? Ay daraan. Anong mangyayari sa kanila? Kayo nga'y ipapahamak niyaon. Sa tuwing dadaan, anong gagawin? Tatangayin kayo. Sapagkat tuwing umaga ay daraan. Ouch! Sa araw at sa gabi ay daraan. At mangyayari na ang balita ay magiging kakilakilabot na matatalastas. Now, imagine ninyo ang nangyari sa panahon ng mga saserdote ng panahon ng Rabay. Now, ito'y ibinalik uli na kwento ng Rabay. Bakit? Maaaring ito'y paalala naman ngayon sa ating panahon. Baka inaalala natin na tayo ay above below this time. Dahil hindi pa dumarating ang ating Rabay. Baka inaakala din natin na hindi nakikita ng Ama ang ating ginagawa. Baka sinasabi rin natin na tayo'y nagkipagkasundo sa kamatayan dahil hindi tayo mamamatay. Na yun po ibig sabihin na nagpagkasundo sa kamatayan, hindi tayo mamamatay. Baka sabihin po natin nakipagkasundo tayo sa dilobyo dahil hindi ito mangyayari sa atin. May kapatid ko, sabi ng ating Rabay, darating ang dilobyo. Sa araw, tatangayin kayo. Darating ang dilubyo. Sa gabi, sabi niya, tatangayin kayo. Meaning sa araw at gabi na darating ang dilubyo, sabi ng Rabay, kasama kayo. Dahil, anong sabi niya? Tinatapos ko ang inyong kasunduan. Sa Diablo. You see that? Bakit? Dahil ito ang ginagawa ng taong mapagmataas at nagtatago ng kanyang mga gawa, bagamat ito'y alam niyang mali. Kaya sa atin, tabi-tabi po. Huwag naman sana na mangyari sa atin ang ginawa ng mga saserdote ng panahon
ng ating rabay na natisod sila dahil sa ating rabay. Now, saan naman tayo matitisod ngayon? Wala nang rabay dito. Well, maaaring wala ang rabay in physical form. Pero narito ang rabay sa ating gitna. Palagi dahil sa kanyang salita. Yun ang magtitipo sa atin. Yung tinatawag na siyang magiging dahilan ng ating tinatawag na, anong sabi niya? Kayo ay, anong salita yung ginamit niya? Kayo'y matitisod. Meaning, ang salita ng rabay ang titisod sa atin kung tayo ay patuloy na gagawa ng tinatawag na pagsalangsan. Huwag naman po sana. Ano po? Huwag naman po sana. Dito sa aklat pa ni Isaiah chapter 40 verse 27. Ito pa. Chapter 40 verse 27. Bakit sinasabi mo, O Yakob? Sino ang Yakob? Ang bayang Israel. Bakit mo daw sinasabi Israel? At sinalita mo, O Israel, na ano? Ang daan ko ay lingid kay Amang Yahweh at nilalagpasan ng aking ama ang kahatulan ko. Now, ito ba ay mangyayari sa ating panahon? Tayo ba ay ganun nakatigas ang ulo at ganun tayo matasabing karangal sa ating sarili at masasabi natin na hindi nalalaman ni Amang Yahweh ang ating mga gawa? Kaya tayo ay patuloy na gagawa ng pagsalangsang. Now, maalala po ninyo ang kwento na sinulat ni Haring Solomon doon sa aklat ng Ecclesiastes. Ito po ang sabi niya. Kung hindi ako magkakamali, ito ay nasa Mangangaral, Ecclesiastes, chapter 8, ang alam ko. Ito po ang sabi ni Haring Solomon. Ano po? I pray na mahanap ko kaagad yung sinasabi niya dito sa Ecclesiastes. Ito. Chapter 8, verse 11. Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Ito po ang sabi niya. Salamat amang Rabbi Yeshua, binigay mo kaagad. Wala po ito sa kwento pero ipinaalala ng Rabbi na idagdag ko. Mangangaral chapter 8 verse 11, sabi niya, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa. Ito po ang ginagamit ng tao. Kung bakit ang tao ay patuloy sa pagtakbo at pagtago sa kanyang kasalanan. Ito, dahil ang gawa ng tao laban sa masamang gawa ay hindi agad isinasagawa ang hatol. Yan. Itong sinasabi ng bayang Israel, sabi niya, anong sabi niya? Bakit mo sinasabi lahi ni Yakob? At bakit mo sinasabi lahi ni Israel nang iyong gawa ay lingid kay Amang Yahweh? Nang kahatulan ng ama ay lumagpas na. Yun bang sinasabi daw mo? Ito daw ba ang sinasabi mo? Kapatid ko na nananampalataya. Now, papalitan ko yung lahi ni Yakob at ang bayang Israel. Bakit? Because that is during their time. Pero since ito'y ipinapangaral ng Rabbi, then it is our time. Ito din ba ang sinasabi natin? Nalingid kay Amang Yahweh ang ating mga gawa at walang nakakakita? At ang ating kahatulan ay hindi darating? Now, ipapaalala ko sa iyo kapatid, ano po ang sinabi ni Haring Solomon? Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagaaw agad. Kaya't, anong naisip ng tao? Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay ano? Ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng ano? Ng kasamaan. Ito po ang dahilan. Kung bakit ang tao ay patuloy sa paggawa ng kasalanan. Ito ang dahilan. At yung sinasabi dito sa Isaiah, na lingid kay Amang Yahweh ang ginagawa niyang kasalanan.
na ang hahatulan ni Amang Yahweh ay hindi darating. Ito ang sinasabi ni Solomon. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay patuloy sa paggawa ng kasalanan. Dahil hindi agad ibinibigay ang hatol. Now, huwag po ninyong bigyan ng maling pangunawa ng ating Amang Yahweh ay tinotolerate ang masama. Huwag po ninyong gawing maling pangunawa. Ha? Dahil pinababayaan tayo ni Amang Yahweh, huwag niyong sabihin na okay lang ito kay Amang Yahweh. No, kapatid ko. Ha? Ang reason being nasulat sa pangalawang Pedro, chapter 3, verse 9. Hindi agad ibinibigay ang hatol, sabi ni Apostol Pedro, dahil hindi sa ipinagpapaliban ng Ama ang kanyang salita, kundi dahil ayaw ng Ama na bawat isa ay mawala. Ayaw ng Ama, maski isa ay mawala, ayaw sana ng Ama kung pwede. Kaya siya nagpapahinuhod. Hindi po ibig sabihin na kanyang tinotolerate ang masama. Nagpapahinuhod lang po siya. Kaya wag mong sabihin, Jacob, wag mong sabihin, Israel, na ikaw ay nakapagtatago sa iyong gawa. Wag mong sabihin, kapatid ko, kinakausap kita, kapatid ko, sa tulong ng rabay. Dahil ang aral na ito ay para sa iyo, kapatid ko. Wag mong sabihin, kapatid ko, na lingid sa Ama at sa ating rabay ang ginagawa mong pagsalamsang. Wag naman sana. Ano po? Wag naman sana. Isaiah 59, dagdag ko pa. Isaiah ito, alam nyo, maraming sinabi sa Isaiah. Isaiah 59, verse 2. Ito pa, dagdag. 59 verse 2. Ito naman ang sinabi ni Isaiah chapter 59. Ito. 59. Isimulan ko sa verse 1 para maraman natin yung background. Narito, ang kamay ni Amang Yahweh ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makinig. Baka daw nakakalimutan mo, sabihin mo, hindi naririnig ni Amang Yahweh, o hindi ka abot ng kamay ni Amang Yahweh. Huwag daw sabihin, kapatid ko. Huwag mong sasabihin. Bakit? Kundi ang dahilan, pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Ama at Elohim. Huwag mo daw sabihin, kapatid ko, na hindi naririnig ng Ama ang mga nasalita mo. Huwag mo daw sabihin, kapatid ko, na umigsi na ang Ama ang kanyang kamay sa paggawa ng kanyang mga kagustuhan. Kundi ang reason, sabi niya, ikinukubli ni Amang Yahweh ang kanyang mukha sa iyo upang siya huwag makinig. Ouch! Sa kahihiyan na ginagawa mo, kapatid ko, maging si Amang Yahweh, sabi niya, ay ayaw niyang tignan ang kahihiyang ginagawa mo. Now, imaginin po ninyo na ang mismong Ama at Elohim ay ayaw tumingin sa ginagawa natin dahil nakakahiya ang ginagawa nating pagsalamsang. Hindi po natin ginagawa yung katulad ng ginawa ni Esteban na nag-standing ovation pa ang ating rabay nang ipinagtanggol ni Esteban ang kanyang pananampalataya sa rabay. Standing ovation ng rabay. Dahil sinabi ni Esteban, nakikita ko sa kalangitan na ang ating rabay ay tumayo habang si Esteban ay binabato ng kanyang mga kababayan dahil sa pagtatanggol sa kanyang pananampalataya. Kaya nananampalataya ko na kung merong unang bubuhayin sa first resurrection, kasama si Esteban. Bakit? Dahil ipinagmamalaki ng ating rabay ang ginawa ni Esteban. Pero tayo, nagagawa ng pagsalangsang, anong sabi? Maging ang mukha ng ating Ama at Elohim ay nahihiyang itingin sa atin. Kaya no wonder, hindi niya pinariringgan ang inyong mga panalangin. No wonder, hindi ibinibigay ang ating mga kahilingan.
Bakit? Dahil ayaw dinggin ni Amang Yahweh ang ating mga panalangin. Bakit? Nasulat na ang sinasabi na maging ang panalangin ng mga wicked, ng mga gumagawa ng pagsalangsang, ay ano? Ay kasuklang-suklang sa harapan ng Ama. Even our prayers is abomination to Him. Mga kapatid ko, kanina sinasabi natin, you can run but you cannot hide. This time, sinasabi ng ating Ama, I am going to hide, sabi ni Amang Yahweh, because of your sin. Because of your word. Yun po ang dahilan. No wonder, yung mga kahilingan po natin ay hindi dumarating. No wonder, yung mga gusto nating mangyari sa ating buhay hindi nangyayari. Bakit? Dahil ang ating mga kamay ay parang may ginagawang pagsalangsang. O baka hindi parang, kundi totoong may ginagawang pagsalangsang. Huwag naman po sana na tayo ay igisa sa ating sariling mantika. Anong ibig kong sabihin? Na dahil sa ating mga pagsalangsang, hindi ibibigay yung ating mga hinihingi. Now we are the reason. Huwag nating sisihin si Amang Yahweh na umigsi na ang kanyang kamay. Huwag nating sisihin si Amang Yahweh na siya'y may bingi o may hindi pagkarinig. Tayo ang may kasalanan. Kaya mismong si Amang Yahweh ay ayaw itingin ang kanyang mga mata sa atin. Ni ang kanyang pakinig ay ayaw niyang ikiling sa atin. Ito pa. Chapter 64 verse 7. Ito pa ang gagawin ni Amang Yahweh at itatanong sa atin. 64 verse 7. At walang tumatawag ng iyong pangalan. Bakit? Dahil ang tao ay patuloy sa kanyang pagsalangsang. Now, pati ba naman sa atin ay mangyayari uli ang panahon ng bayang Israel na walang tumatawag sa kanyang pangalan? Huwag naman po sana Huwag tayong maging katulad ng bayang Israel, mga kapatid, na matigasin ang ulo. Kapag naririnig natin ang aral ng Rabbi this time, gawin po natin ang hinihingi ng ating Rabbi. Talikuran po natin ang gawang kasalanan at huwag na nating itago yung mga nagawa natin kung may itinatago pa po tayo. Kaya sabi niya ito, walang tumatawag ng iyong pangalan na gumigising upang manghawak sa iyo, sapagkat ikinubli mo ang iyong mukha sa amin at iyong pinugnaw kami sa aming mga kasamaan. No wonder, hindi natin nararamdaman ang pagpapala ng Ama. No wonder, hindi natin nararamdaman ang kaginhawaan sa buhay. No wonder, hindi natin nararamdaman yung peace ng ating mga kaluluwa. Bakit? Baka meron tayong itinatago na ginawa nating pagsalangsang. Kapatid ko, it's about time na isurrender natin ang ating sarili sa ating Ama. We can run, but we cannot hide forever. Baka meron pa po tayong mga itinatago sa closet natin na ayaw malaman ng ating mga mahal sa buhay, na ayaw nating ipaalam sa ating mga asawa, na ayaw nating ipaalam sa ating mga magulang, mga kapatid. Now, okay lang po na huwag niyong ipaalam sa kanila. Pero ipaalam niyo kay Amang Yahweh. Dahil kay Amang Yahweh tayo nagkasala. Huwag niyong sasabihin sa atin ang naging kasalanan ninyo. Huwag niyong sasabihin kahit kanino. Pumunta kayo sa inyong kwarto, then isiwalat niyo kay Amang Yahweh para matanggal ang sinasabi niyong pagtatago ng inyong mga nagawang pagsalangsang. Si Amang Yahweh lamang ang makapagpapatawad ng inyong kasalanan dahil sa Kanya lamang kayo. Tayo, sasama ko ang sarili ko, sa Kanya lamang tayo nagkakasala. Bakit? Maalala niyo si Haring David? Ito, ang sinabi ni Haring David, chapter 51, Aklat ng mga Awit. Ito, ang sabi ni Haring David, kung kayo po ay hindi alam kung anong gagawin po ninyo sa inyong mga itinatago na nagawa ng inyong mga kamay, mga nasalita ng ating mga bibig, at mga nagawang tinatawag na kasamaan ng ating mga puso't isipan. Ito po, sabi ni Haring David,
Ito po sabi ni Haring David. Mga Awit chapter 51, verse 3 and 4. Ito po sabi ni Haring David. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang, sabi ni Haring David. At ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Ito pong dapat natin gawin. Running time is over. Hiding time is done. Ano po? Tapos na po yung pagtakbo. Tapos na po yung ating pagtatago. Sabi ni Haring David, kinikilala ko ngayon ang aking kasalanan sa harap mo. Sa iyo, sabi niya, laban sa iyo at sa iyo lamang ako nagkasala. At nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Sa iyo lamang ako nagkasala, Amang Yahweh, sabi niya. Kaya inilalapit ko ang aking kasalanan sa iyo. This time, hindi na ako magtatago. This time, sabi ni David, hindi na ako tatakbo. Haharapin ko ngayon ang aking kasalanan sa iyo. Isasabihin ko, isasambulat ko at isisiwalat ko, sabi ni Haring David, ang aking mga naging pagsalangsang sa iyo. Bakit? Dahil laban sa iyo at sa iyo lamang ako nagkasala. Totoo. And I pray, mga kapatid ko, kung meron po tayong kinikinkim. Because until then, patuloy po tayong tatakbo. Patuloy po tayong magtatago, pero hindi po habang panahon. Ano po? I pray, mga kapatid ko, na umabot sa inyong mga pandinig ang aral ng Rabay. Ano po? Ito po, Jeremiah. Ito ang talasasin natin kung bakit kailangan natin tumigil na sa pagtakbo. Jeremiah chapter 16. Ito, ang dapat nating maunawaan. Jeremiah chapter 16 verse 7, 16 and 17. Ito, ang sabi ni Amang Yahweh. 16:17. Sapagkat ang aking mga mata, sabi ni Amang Yahweh, ay nanga sa lahat ng kanilang mga lakad. Now, kung hindi mo pa alam, sabi ni Amang Yahweh, anak ko, sabi niya, kapatid ko, dahil akong magsasalita para sa iyo. Kung hindi mo pa alam, kapatid, alam ni Amang Yahweh ang nagawa mo na. Kaya hindi ka na nakatago. Ang hinihintay ngayon ni Amang Yahweh, yung kilalanin mo, kilalanin natin, sama ko sarili ko, yung nagawa nating pagsalangsang. Ano po? Sabi ni Amang Yahweh, sapagkat ang aking mga mata ay nanga sa kanilang mga lakad, sila'y hindi nakukubli sa aking mukha o nangalilingid man ng kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. Hindi nakukubli, sabi ni Amang Yahweh. Kaya, before the paying time is coming, eto, sabi ni Amang Yahweh, kung hindi mo gagawin ang tinatawag na pagtanggap ng kasalanan, paghingi ng kapatawaran, ito sabi ni Amang Yahweh, verse 18, akin munang gagantihin ng iba yung kanilang kasamahan at ang kanilang kasalanan. Na gusto mo bang gantihan ni Amang Yahweh ng kasamaan ang ginawa mong pagsalangsang? Huwag naman sana. Alam po ninyong sabi ni propeta, Apostol Saulo, the wages of sin is death. Now, hindi yung kamatayan dito sa lupa. Hindi po yung kamatayan dito. Dahil ang kabayaran ng kamatayan dito sa lupa ay hindi po natin kasalanan. Kasalanan ni Adan at ni Eva. Yun po yung kabayaran ng kasalanan natin dito sa lupa. Kaya tayo mamamatay dahil sa naging kasalanan ni Adan at ni Eva. Pero yung pangalawang kamatayan, tayo na yung may kasalanan doon. Ano po? Baka hindi pa po ninyo naunawaan. Ang kamatayan natin dito sa lupa ay hindi natin kasalanan. Kasalanan ng ating mga ninunong si Adan at si Eva. Pero yung pangalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy, tayo na yung may kasalanan. Kaya sinasabi ni Apostol Saulo, the wages of sin is death, not this death, the second death.
Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kaya, huwag mong hintayin, sabi niya Mang Yahweh, na dumating ang araw na singilin kita sa iyong kasalanan. Huwag mong hintayin. Ano po? Huwag din nating hintayin, kapatid ko. Kaya, habang may panahon pa, habang naririnig pa natin ang gabay ng Rabay sa kanyang salita, this time, running time is over. Ang pagtatago ay matatapos sa araw na ito. So I'm hoping na sino man po sa inyo ang may itinatago pa at this time, ano po, bago po matapos ang maghapon o yung magdamag, tayo po ay pumunta sa ating mga kwarto at isabulat natin sa ating ama at Rabay ang nagawa nating pagsalangsang. Ano po? Before it's too late. Hindi pinangako ang bukas sa atin. Ano po? Hindi pinangako ang bukas. Now, ito, ehemplo, para maunawaan natin. Ezekiel 39 verse 23. Ito'y binabasa ng mga kababaihan. Ano po? Malalaman nila ang ginawang kaparusahan ni Amang Yahweh sa bayang Israel after na paulit-ulit na pinangaralan sila ni Jeremias at ni Ezekiel. Nagbago ba ang Israel? Hindi. Hindi sila nagbago. Kaya anong nangyari? Eto, Ezekiel 39 verse 23. 39 verse 23. Eto. At nalalaman ng mga bansa, meaning ng mga hintil, na ang sangbahayan ni Israel ay pumasok sa pagkabihag. Bakit? Dahil sa kanilang kasamaan. Now, alam daw ng mga bansa na nabihag ang bayang Israel dahil sa kanilang kasalanan. Pero ang Israel ba alam? Yun po yung nakakatakot. Ano po? Baka hindi po natin alam na ang ginagawa natin na pagsalangsang. Bakit? Dahil hindi natin ikinikiling ang ating tenga sa mga aral ng Rabay. Abay kapatid ko, sayang ang oras na inilalagi mo sa sa pagbabible study o pagkikinig ng aral. Baka hindi mo alam na may nagagawa kang kasalanan. Bakit? Two things. Ayaw mong aminin, or ikaw ay mangmang. Hindi ka natatakot sa sinasabi ng Ama na kaparusahan. Hindi ka natatakot na baka madamay ang iyong mga mahal sa buhay. Dahil napakataas ang tingin mo sa iyong sarili, na sinasabi mong hindi nakikita ni Amang Yahweh ang iyong pagsalangsang at ang kanyang paghatol ay hindi darating sa iyo. Ito, ipinapaalala niya. Ang mga Israelita ay hinatulan ko ng pagkabihag. Bakit? Dahil sa kanilang kasamaan. Sapagkat sila nagsisalangsang laban sa akin at ikinubli ko ang aking mukha sa kanila. Sa gayoy, sabi niya, ibinigay ko sila sa kamay ng kanilang mga kaaway at silang lahat, all of them, sabi ni Amang Yahweh, ay nangabuwal, meaning namatay, sa pamamagitan ng tabat. Ayon sa kanilang karumihan, ayon sa kanilang pagsalangsang, anong sinabi ni Amang Yahweh? Hahatulan ko kayo ayon sa inyong pagsalangsang. Ayon sa kanilang karumihan, sabi niya, ayon sa kanilang mga pagsalangsang, ay gumawa ako sa kanila. Ibinigay ko yung hatol ng kanilang pagsalangsang. At anong ginawa ko, sabi namang Yahweh, at ikinubli ko ang aking mukha sa kanila. Ikinubli ko, bakit? Dahil sa kahihiyan na ginawa nila laban sa ating mga salita. Huwag naman sanang mangyari na tayo maging katulad ng bayang Israel. Huwag naman po sana. We can run, but we cannot hide. Kaya sabi niya dito, eto, Amos, eto pa. Amos chapter 9 verse 3. Amos chapter 9 verse 3. Baka po tayo nagmamayabang sa ating mga sarili, mga kapatid ko. Huwag naman po sana.
Amos chapter 9 verse 3. Uulitin ko po uli, tabi-tabi po. Kung maapakan ang inyong mga paa, huwag po kayong magalit sa mga nangangaral. Aral po ito ng rabay. Dahil kung kayo po'y maapakan niya, ako po'y paulit-ulit na inaapakan ng rabay kapag ako po'y nangangaral. Dahil ito po yung pangalawang beses ko nang ipapangaral ito. Una, nang ginawa kong aral na ito ayon sa pagpapala ng rabay. I feel ouch. Then pangalawa, I feel ouch again. Bakit? Doon lang ako matututo kung susundin ko ang aral na ibinibigay ng rabay. And I pray, ganun din po sana sa inyo. Ano po? Sabi dito sa aklat ni Amos, chapter 9, verse 3. Ito, sa tingin natin ay makakapagkubli tayo habang panahon. Ito sabi ng ating rabay sa salita ni Amos. Bagamat sila'y humukay hanggang sa Siyon, at sila'y magsipagtago sa taluktok ng Karmelo, aking hahanapin at kukunin sila mula roon. Saan kayo magtatago? Sabi ng ating rabay. Magtago man kayo sa bundok ng Karmelo, ako'y pupunta at kukunin ko kayo doon. Bagamat sila'y magsikubli sa aking paningin sa gitna ng dagat, sabi niya, mula rooy uutusan ko ang ahas at tutukain niya kayo roon. Bagamat sila'y magsipasok sa pagkabiyag sa harap ng kanilang mga kaaway, sabi mula roon ay aking uutusan ang tabak at papatayin niyaon sila at aking itititig ang aking mga mata sa kanila sa ikasasama at hindi sa ikabubuti. Na huwag po nating hintayin na ganito mangyari sa atin. Nagagawing mission ng Ama ang paglipol sa atin. Saan daw man tayo magtago? Sa bundok? Sa dagat? O sa pagkabihag? Sabi naman niya, hahabulin ko kayo, sabi niya, at kayo aking lilipulin. Parang sinasabi ng Ama, itaga mo sa bato, hindi ka makapagtatago. You can run, but you cannot hide. Huwag naman po sana. Ano po? Huwag naman po sana. Kaya, bago po mahuli ang lahat, bago po natin bigkasin yung salitang last word ng ating buhay dito sa lupa, ito po, ang sabi dito sa Zephaniah chapter 2 verse 3. Zephaniah chapter 2 verse 3. Chapter 2 verse 3. Ito ang sabi ng ating propeta Zephaniah. Chapter 2 verse 3. Hanapin ninyo si Amang Yahweh, ninyong lahat na maamo sa lupa. Tataas ko ang aking kamay para hanapin ko si Amang Yahweh. Itataas ko ang aking kamay bago mahuli ang lahat. Aking ikinukumpisal ano man ang aking mga naging kasalanan, naway patawarin ako ng Ama. Gawin po natin ito mga kapatid bago po mahuli ang lahat. Kaya sabi ni Zephaniah, hanapin ninyo si Amang Yahweh, ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan before it's too late. Hanapin ninyo ang katwiran. Naririnig po natin. Ang katwiran ay ang kanyang salita na ibinabandila, ipinapangaral ng rabay 4 times a week. Wala kayong excuse. Lunes ng gabi, Miyerkules ng gabi, Biyernes ng gabi, Sabado ng umaga. Sa women's ministry, every day. Except Saturday. Na wala tayong excuse. Hanapin natin ang katwiran. Sabi niya, hanapin ninyo ang kaamuan. Bakit? Kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ni Amang Yahweh. Huwag mong hintayin ang galit ni Amang Yahweh, sabi ni Propeta Zephaniah. Huwag mong hintayin, kapatid ko, because kapag nangyari na yon, everything is done. It will be too late. It will be too late. Mismo ang Biblia magsasabi, it will be too late. Kapag nangyari na yon, sabi niya, hindi na iuurong ni Amang Yahweh ang kanyang hatol. It is done. Ano po? Nabasa natin sa aklat ni Jeremiah,
nagpadala si Amang Yahweh kay Jeremiah ng mga salita araw-araw para magbalik loob ang bayang Israel. Hindi sila nagbalik loob. Kaya dumating ang araw, sabi ni Amang Yahweh kay Jeremiah, Jeremiah, wag mo nang wag mo nang ipapanalangin ang bayang ito, Jeremiah. Si Amang Yahweh ang nagsabi po noon. Hindi ko diringgin ang panalangin mo, Jeremiah. Itinakda ko na ang paglipol sa bayang ito dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Yun po sabi ni Mang Yahweh kay Jeremiah, Jeremiah, huwag mo na silang ipapanalangin. Huwag po sanang mangyari yan sa atin. Nangyari din sa panahon ni Ezekiel. Kaya pag dumating na po yung araw na yun, there's no time, there's no turning back. That's the point of no return, mga kapatid ko. Kaya habang may panahon pa, naririnig pa po natin ang ating rabay na nagsasalita. Ano po? Dinggin po natin ang kwento. Ha? Kaya sabi niya dito sa Isaiah 54 verse 8. Ito. Ang sabi ni Amang Yahweh sa Isaiah 54 verse 8. Ganito po nagmamahal si Amang Yahweh, mga kapatid ko. Ha? Ipinapaunawa po niya sa atin ang kanyang galit. And at the same time, ipinapaunawa po niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Isaiah 54 verse 8. Ito po sabi niya. 54 verse 8. Ito po sabi niya sa Isaiah. Sa kaunting pag-iinit, sa aking galit, sabi ni Mang Yahweh, ay ikinubli ko ang aking mukha sa iyo sa isang sandali. It is true. Sa galit po ni Amang Yahweh, ipinikit niya ang kanyang mata. Itinalikod niya ang kanyang mukha sa atin for a moment. Sabi naman niya, for a moment, dahil sa galit ko sa iyo. Dahil sa katigasan ng ulo mo, I close my eyes. Pero ito, tandaan mo, anak ko, sabi ni Mang Yahweh, bagamat ganito ang galit ko sa iyo, sabi niya, pero alalahanin mo. Ngunit, sabi niya, kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob. Even what you did, sabi ni Mang Yahweh, I am here waiting for you because I am your father. Ako ay ang iyong ama at Elohim. Ako ang iyong manunubos, sabi ng ating ama. Ako ang iyong manunubos. Walang makapagliligtas sa iyo, anak ko, sabi ng ating ama, maliban sa atin. Kaya bago mahuli ang lahat, sabi niya, makinig ka sa aral na aking ipinapangaral sa iyo. Huwag nating gayahin, ano po, yung mga narinig natin na mga matigasing ulong bayang Israel. At alam po ninyo, sa aklat ng pahayag, ito po yung last revelation. Ano po? Ito po yung sinasabi natin huling panahon ng sanlibutan. Alam po ba ninyo na marami ang magsasabi that night or that day na pag dumating yung tinatawag na dilubyo dito sa sanlibutan? Ito po ang sasabihin ng marami. Revelation chapter 6 verse 16 and 17. Ito po ang gagawin ng mga tao dahil sa kanilang kahihiyan sa pagdating ng ating rabay. Ito po yung huling bahagi ng 3.5 years tribulation. Ikwento pong buong kwento ng chapter 6. Yung simula at yung magiging ending. Sabi po niya sa verse 16, at sinasabi nila, meaning yung mga gumawa ng pagsalangsang, yung mga hindi nakinig sa salita ng rabay up to this time, hanggat sa huling panahon ng pangangaral. At sa iyo, kapatid ko, dahil hindi mo alam kung mayroon pa tayo bukas paggising ng umaga. Nobody has been promised of the morning. Wala kong ipinangako ang Ama sa atin na buhay ng umaga. Kapag ginising po niya tayo bukas ng umaga, because of His mercy. Dahil po sa kanyang kaawaan. Ano po? Dahil po sa kanyang kaawaan. Ang ating kapatid na Geraldine, natutulog po siya. Hindi po niya alam kung siya magigising. At tayo din ay hindi alam kung magigising siya. Pero sa ating panalangin at pagpapala ng Ama, gigisingin siya uli ng Ama bukas.
Dahil sa ipapaliwanag niya at ipapangalandakan niya ang pagliligtas ng Ama sa kanya. But until then, hindi po pinangako sa atin. Kaya sabi niya dito sa verse 16, ganito ang sabi ng mga hindi nananampalataya, even after na marinig nila ang kwento ng ating rabay. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin because of shame. Ayaw nilang makita ang pagdating ng rabay, kaya sila magtatago. Saan? Sa mga bato at sa mga bundok. Kaya sabi nila sa mga bato at bundok, mahulog kayo sa amin. Kami inyong itago sa mukha nung nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. This is the last 3.5 years tribulation. Bago mangyari ang tinatawag na 1,000 years reign ng ating rabay. Alam natin yung kwento sa Revelation chapter 19. Ano po? Nadidigmain ng rabay ang lahat ng mga hindi mananampalataya. Sino ang makatatagal sa galit ng rabay? Ang sabi niya, verse 17, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan, at sino ang makatatayo? Sino daw ang makatatayo? Anong sabi ni Amos kanina? Hanapin ninyo si Amang Yahweh. Agad naririnig nyo pa. Para tayo, sabi niya, ay makaiwas sa galit ng Ama. Sino daw makatatayo? Wala po. Maliban lang sa mga makakarinig ng kanyang tinig sa oras na ito at makikinig sa kanyang salita at gaganapin at ibubuhay ang salitang kanyang narinig. Kaya sabi ko niya rito sa unang Juan, 1 John chapter 2, verse 1 and 2. Ito po, sabi niya dito sa 1 John chapter 2, verse 1 and 2. Mumunti kong mga anak. Now, ito po sulat ni John. Pero pag sumulat po si John, kung mapapansin po ninyo, tinatawag po niya yung mga babasa ng mga anak. Meaning, nararamdaman po rito yung pagmamahal ng rabay. Bagamat ito'y sulat ni John, pero ang pakiramdam ko po dito ay sulat ito ng ating Ama. Kaya sabi niya rito, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Now, sa dami po ng kwento na binigay ng ating rabay at the end of the day, bagamat tayo ay tumatakbo at nagtatago dahil sa ating mga kasalanan, pero sabi ni Yohanan, mumunti kong mga anak, isinusulat ko to sa inyo para para maunawaan ninyo upang wag kayong magkasala. Yun po ang sinasabi ng ating Ama, na wag tayong magkasala. Pero kung magkataon, dahil po sa tinatawag nating hina ng ating mga tinatawag na physical na laman, at ang ating tinatawag na carnality of mind, baka tayo magkasala. Anong sabi ng ating apostol? At kung ang sino man ay magkasala, eto, ay may tagapamagitan tayo sa Ama. Kapag tayo daw magkasala. At kilalanin natin ang ating kasalanan. Anong sabi niya? May tagapamagitan tayo sa Ama, ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya napakapalad po natin, mga kapatid ko. Narinig ko yung patutuo ni kapatid na Belinda. Sila'y pumunta sa Thailand. Ano po? Nakita niyang mga mata mismo na ang mga Thailander ay maraming sinasambang mga rebulto. Anong sabi po niya? Nakakaawa daw sila. Totoo po. Nakakaawa ang tao na hindi niya malalaman sa kanyang buhay na may Elohim na gumawa ng langit at lupa. Nakakatakot po. Pero tayo ay mapalad. Tayo po yung mapalad na huwag nating sayangin ang pagkakataon at yung pagkapalad natin na makilala natin ang ating Ama at Elohim at ang ating Rabbi Yeshua na namatay para sa atin. Huwag po nating sayangin. Ano po? Maraming mga namatay na mga nauna sa atin dahil sa pananampalataya. Not to mention, namatay ang ating rabay dahil sa atin. Huwag po nating sayangin.
Ano po, ilang taon lang tayong mabubuhay dito sa lupa. Huwag po natin sayangin. Ano po? May tagapamigitan tayo sa Ama. Ito ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. At siya, sabi niya, ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng buong sanlibutan din naman. For all the world, lahat ng tao ay binibigyang pagkakataon ng Rabbi na tumigil na sa pagtakbo at pagtago sa kanilang mga kasalanan at harapin ang ating Rabbi at kilalanin siya bilang nag-iisang manunubos at tagapamagitan ng Ama sa atin. And then, huling talata ng Rabbi, parehong aklat, 1 John chapter 1 verse 9. Ito po ang kanyang hinihiling sa ating lahat. 1 John chapter 1 verse 9, sabi niya, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan. It takes a man, Father mga kapatid, it takes a man, mga kapatid ko, para tanggapin natin ang ating mga kasalanan. It takes a brave woman para matanggap po niyang kanyang kasalanan. Yung ating tinatawag na pagmamalaki, yung ating tinatawag na pagmamataas. Yun po yung pumipigil sa atin, our pride, para kilalanin natin na tayo may mga naging kasalanan. Kaya it takes a true man and woman of Father Yah na kilalanin natin ang ating mga sarili bilang mga taong nagkasala. Dahil mismo narinig po natin, ang nagsasabing wala siyang kasalanan, sabi niya, ay siya isang sinungaling. Ito, one way or the other, tayo po yung nagkasala. Kilalanin daw natin ang ating mga nagawang pagkakamali. Kaya sabi ni Apostol Yohanan, tatas ko sa verse 8, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dito pala mababasa pala rito yung sinasabi ko sa inyo. Alam ko, nabasa ko sa Muet. Dito pala sa taas niya. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Narinig po natin, ano po? Anong gagawin natin? Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, kanino? Huwag sa ating asawa. Dahil baka magkaroon lang siya ng galit sa atin. Huwag sa ating mga anak. Baka bumaba ang pagtingin nila sa atin. I advise you not to do it. Huwag po niyong gagawin. Dahil hindi ito mauunawaan ng ating asawa, hindi ito mauunawaan ng ating mga anak. I specifically not advise you to do that. It is done. Natapos na. You cannot go back. Ang pwede lang natin gawin ay hingi ang ating mga kasalanan sa ating Ama at Elohim. Yun ang dapat natin gawin. Ano po? Yun ang pinakatama natin gawin. Dahil katulad ni Haring David, sa iyo at sa iyo lamang aking Ama ako nagkasala. Totoo po yun. Ano po? If it is done, you cannot undo it, then you cannot go back. Ang mabuti natin gawin, pinakatamang gawin, ay magbalik loob tayo sa Ama at ipahayag natin ang ating mga kasalanan. And then, sabi niya, siya ay tapat at banal na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. And, anong mangyayari after that? Tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. It is only Him and through Him. Tanging siya lamang at sa pamamagitan lamang po niya tayo makapagbabalik loob sa ating Ama at Elohim. Sa ating Rabbi, Yeshua HaMashiach. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng ating Rabbi. Ano po? Totoo po na we can run, but we cannot hide. Totoo po na tayo ay makatakbo, may iwasan natin, pansamantala, pero hindi hapong panahon. At I pray, na tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na kapayapaan sa puso. Mahirap po yung may kinikinkim sa ating mga puso. Mahirap po yung may tayong iniisip na parang multo sa ating katauhan dahil meron tayong itinatago. It's about time po na isabihin natin sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach ang mga naging pagkukulang po natin. Po,
Kung kailangan po niyong sabihin sa inyong mga anak ang mga pagkukulang niyo bilang ama at ina, sabihin po ninyo. Alam po ninyong lagi namin sinasabi sa aming mga anak, kung may nagawa kaming mali sa pagpapalaki sa inyo, sabi namin, huwag niyong uulitin. Ang pulutin ninyo at gawin ninyo sa inyong mga anak, sabi namin, ay yung mga magagandang bagay na nakita niyo sa amin. Yun ang lagi namin sinasabi sa aming mga anak. Hindi kami perfecto, sabi namin. Pero at least ginawa namin ang aming makakaya na kayo'y palakihin ng mabuti. Totoo po yun, bilang magulang, hindi po tayo minsan, hindi po tayo perfecto in all ways. May mga nagawa po tayong mga desisyon sa buhay na sometimes hindi ito naging maganda ang kinalabasan. Pero hindi pa po huli para po kilalanin natin ang ating mga nagawang pagkukulang. Sa ating pangunawa kung ito yung mga naging kakulangan po natin sa ating mga anak hindi po masama na aminin natin yung nagawa nating kakulangan. Ipaunawa natin sila na kahit papaano ginagawa natin at ginawa natin yung makakaya nating alam nating tama. At sa ngayon, nakilala na natin si Amang Yahweh, makikita nila yung ating pagbabago. At yun ang sabihin natin sa ating mga anak, na manahin nila balang araw at ipamana din sa kanilang mga magiging anak. At kung may mga naging kasalanan man tayo sa paningin ng ating Ama, then hilingin natin sa ating Ama ang ating taus-pusong paghingi ng kapatawaran. At alam ko po, nabasa natin na tapat ang ating Ama at Elohim na tayo patatawarin sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat po mga kapatid, and I am praying na tayo po may natutunan sa aral po ng Rabbi. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang ating Rabbi at dakilain po nating lalo ang ating Amang Yahweh na siyang ating nag-iisang Ama at Elohim na gumawa ng sangkalangitan at ng sangkalupaan. Salamat po. Magandang gabi. Shalom. Hallelujah.